Ang US na ang maituturing nating pinakamalaking music market sa buong mundo at ang Billboard nga ang pinakamatatag ng music magazine hindi lang sa US kundi maaaring pati na rin sa buong mundo. Naitatag pa ito mga idol noon pang 1894 na halos 130 taon na nga ang nakakalipas. Marami itong mga music charts para sa iba't ibang mga genre o iba't ibang klase ng musika, pero ang mag number 1 o kahit nga makasama lang sa top 40 ng kanilang Billboard 100 ang siyang ninanais o pinapangarap ng halos lahat ng mga music artist. Ito na kasi mga idol ang parang halos naging batayan ng kung anong pinakasikat o pinakasuccessful na kanta sa buong music industry, dahil kapag pumasok sa Billboard Top 100 ang kahit isa nilang kanta siguradong malaki na din ang kanilang tsansang marinig at sumikat din sila sa buong mundo. Yan ang isang dahilan kung bakit pumapasok ang salitang American Dream sa lahat ng mga recording artist na gustong makilala sa buong mundo, dahil kung hindi mo mapapasok ang US magiging limitado lang ang success na iyong makakantan, dahil kahit ano pang ganda ng iyong mga kanta at tindi ng kasikatang iyong tinamasa sa ibang bansa maaaring malaking parte pa rin ng buong mundo ang hindi maaabot o makakarinig ng iyong mga kanta. Isang malaking halimbawa niyan ay ang boy band na Westlife na kahit gaanong katindi ang nakuhang kasikatan sa ibang bansa kailanman ay hindi nila nakuha ang parehas na respeto, parehas na pagkilala at parehas na katanyagan ng kanilang mga kasabayan, katulad ng mga Backstreet Boys, NSYNC, 98 Degrees at iba pang mga boy band na namayagpag sa US. Napakarami ring mga rock bands ang nakakaranas ng parehas na kalagayan. Pero alam nyo ba mga idol na sobrang dami ng mga legendary na mga banda na kahit na mamayagpag ang kasikatan sa US at sa buong mundo, nakakabenta ng daan-daang milyong records at nakalika ng napakaraming mga timeless na mga kanta ang hindi pinalad na magkaroon ng number 1 single sa Billboard 100. Yung iba sa kanila ay mga rock and roll Hall of Famers na at itinuturing pa ng marami na kasama sa top 10 ng mga greatest rock bands of all time na hindi nakaranas na magkaroon kahit isang kanta na nag-number 1 sa pinakamalaking music chart sa mundo ng musika. Halika't alamin natin kung sino-sino sila at sinisigurado kong magugulat ka sa ating mga nakalista dahil halos lahat sila ay kasama sa ating mga paboritong mga banda. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan mo na kita mag-subscribe at i-like na din ang videong ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol. Welcome to another village. Una sa ating listahan ay ang Deep Purple. Bandang nagmula sa England ang Deep Purple na itinuturing na isa sa mga tunay na classic rock royalty na sa loob nga ng halos 6 na dekada makikita pa rin natin sila na nagtutur sa kasalukuyan nating panahon. Kasama ang mga bandang Cream, Black Sabbath at Led Zeppelin kasama nga din ang Deep Purple sa mga kinikilala na unang nagpasikat ng hard rock at heavy metal. Sa kanilang 23 studio albums at 58 mga singles ay nagawa ngang bumenta ng mga ito ng mahigit sa 100 milyong record sa buong mundo, pero ang pinakamataas nilang naabot sa Billboard 100 ay napakulang sa number 4 sa mga kanta nilang Hush noong 1968 at Smoke on the Water noong 1973. Pangalawa sa ating listahan ay ang bandang AC/DC. Sa sinasabing limitless na supply ng tinatawag na dirty riffs, agresibong pagkanta at mga chorus na madaling sabayan, isa nga ang AC/DC sa mga itinuturing na pinakaimportante sa kasaysayan ng hard rock. Sa 18 nilang mga studio albums at 57 mga singles nagawa ngang bumenta ng mga ito ng mahigit sa 200 milyong record sa buong mundo. Mas nakilala sila sa mga kantang Thunderstruck noong 1990, Back in Black noong 1980 at Highway to Hell noong 1979. Pero ang pinakamataas lang nilang naabot sa Billboard 100 ay sa pang-23 sa kanta nilang Money Talks. Ang pang-3 sa ating listahan ay ang bandang Green Day.
Nagmula pa ang Green Day noong taon ng 1987 pero naglabas pa sila ng album noong 1990. Nakasama ang palad ay nasabay pa sa paglakas ng grunge music. Pero ika nga mga idol ay walang imposible sa mga tao na wala sa bokabularyo ang salitang pagsuko. Ilang taon din sila nagtiis sa underground scene hanggang dumating nga ang panahon ng paglubog ng kasikatan ng grunge music noong 1994 at doon sumabog sa mainstream ang kanilang album na Dookie na naglalaman na ng mga kantang Basket Case at When I Come Around. Sa dami pang mga sumikat nila mga kanta tulad ng 21 Guns, Wake Me Up When September Ends, American Idiots at marami pang iba ay nakapagtatakang number 2 lang ang pinakamataas nilang naabot sa Billboard 100. Yan ay sa kanta nilang Boulevard o Broken Dreams. Bumenta sila ng mahigit sa 75 milyong record sa buong mundo at itinuturing na isa sa mga pinakapopular na banda noong 90s. Sunod sa listahan natin ay ang bandang Journey. Nabuo noong 1973 isa na nga yata ang bandang Journey sa mga naging paboritong banda ng maraming Pinoy. Bukod kasi sa kabayan nating si Arnel Pineda, ang mukha nito ngayon sobrang timeless din kasi ng napakarami nilang kanta tulad ng Don't Stop Believin', Faithfully, Lights, Will in the Sky, After All These Years at napakarami pang iba. Pero alam nyo ba mga idol na ang pinakamataas lang nilang naabot sa Billboard 100 ay sa kanta nilang Open Arms na pumalo lang sa number 2. Nagkaroon sila ng 15 studio albums at bumenta ng mahigit sa 100 milyong record sa buong mundo. Sunod sa ating listahan ay ang bandang Led Zeppelin. Dear people, can you hear the wind blow? Itinuturing na isa sa mga pinaka-successful at pinaka-ma-impluwensyang banda sa buong kasaysayan ang Led Zeppelin na madalas mong makikitang kasali kapag nagkakaroon ng debate kung sino ang greatest rock band of all time. Nagkaroon lang sila ng 9 na studio albums pero nagawa nilang bumenta ng mahigit sa 300 milyong record sa buong mundo. Mas nakilala sila sa kanilang kanta na Stairway to Heaven pero nakapagtataka namang hindi ito pumasok sa Billboard 100. Pinakamataas lang nilang naabot ay ang number 4 sa kanta nilang Whole Lotta Love. Sunod sa listahan natin ay ang bandang Kiss. Nabuo noong 1973 ay naging legendary na banda nga ang Kiss dahil sa malaking impluwensya nila sa mundo ng musika. Nagkaroon ng mga ito ng reputasyon sa pagkakaroon lagi ng napakabangis na mga live shows at nakakatawang naging paborito rin sila ng mga bata noong 70s. Hindi dahil sa kanilang musika kundi dahil sa kakaiba nilang itsura. Nagkaroon sila ng 20 studio albums at bumenta ng mahigit sa 100 milyong record sa buong mundo. Pero number 7 lang ang pinakamataas na naabot ng mga ito sa Billboard 100 sa kanilang kantang Bet. Sunod sa ating listahan ay ang bandang Nirvana. Kinilalang nasa itaas ng lahat ng grunge bands ang Nirvana na naghari noong early 90s na siyang itinuturong nagpabagsak ng popularidad ng napakaraming rock bands na nagmula noong 60s to 80s. Sa biglaang pagsikat ng mga ito ay bigla namang lumubog at nawala ang napakaraming glam o hair metal bands. Sa paglabas ng kanilang kantang Smells Like Teen Spirit ay literal na nag-iba ang hugis ng rock music noong mga panahon na yon. At kahit nga sobrang sikat din ang kanilang mga kantang All Apologies, Lithium, Rape Me at marami pang iba ay nananatiling Smells Like Teen Spirit pa rin ang pinakamalaki nilang kanta. Pero yun nga lang ay hanggang number 6 lang ang naabot nito sa Billboard 100. Bumenta sila ng mahigit sa 75 milyong record sa buong mundo kahit ang nagawa nilang album ay tatatlo. Sunod sa ating listahan ay ang bandang Pearl Jam. Isa pa ang Pearl Jam sa mga nakilalang frontrunners sa kasagsagan ng grunge era. Pero hindi nga katulad ng mga kasabayan, patuloy ngang nag-evolve ang kanilang musika paglipas ng napakaraming panahon. Kaya nagkaroon sila ng 12 studio albums at bumenta ng mahigit sa 85 record sa buong mundo. Mas tumatak sa kanilang mga fans ang kantang Jeremy. Pero ang kanta nilang Last Kiss
ang naging pinakamataas nilang kanta na pumasok sa number 2 ng Billboard 100. Sunod sa listahan natin ay ang bandang Black Sabbath. Nabuo noong 1968, ang bandang Black Sabbath nga mga idol ang madalas na itinuturing ng marami bilang mga pioneers ng heavy metal, kaya hindi maitatanggi ang matinding impluensya ng bandang ito. Pero kasamaang palad, hanggang pang number 52 lang ang pinakamataas nilang naabot sa Billboard 100. Ito ay sa kanta nilang Iron Man noong 1971. Nagkaroon ang banda ng 19 na studio albums at nagawang bumenta ng mahigit sa 75 milyong record sa buong mundo. Sunod sa ating listahan ay ang bandang Red Hot Chili Peppers. Nagsimula noong 1982, nag-evolve nga ang Red Hot Chili Peppers sa nagdaang mga dekada, mula sa pagiging mga fun-loving party boys hanggang sa pagiging isa sa mga pinakahaligi ng alternative rock. Mas nakilala sila sa pagkukumbay ng tugtugang punk at funk rock na mayroon ding reputasyon ng pagkakaroon ng astig ng mga live shows. Pero kasamaang palad ay naging mailap sa kanila ang pagkakaroon ng number 1 sa Billboard 100, kahit na 3 nga sa kanilang mga kanta ang pumalo sa number 2. Ito ang mga kantang By the Way, Danny California, at Under the Bridge. Nakapaglabas sila ng 13 studio albums at nagawang bumenta ng mahigit sa 120 milyong record sa buong mundo. Ang panghuli sa ating listahan ay ang bandang Metallica. Nabuo noong 1981, ay isa nga ang Metallica sa mga itinuturing na pinakamalaking banda sa kasaysayan, na nagawang bitbitin ang noon ay madalas na pang underground lang na tugtugang thrash metal patungong mainstream. Nagkaroon sila ng 11 studio albums na ang 6 pa nga sa mga ito ay nagawang mag number 1 sa Billboard 200, kaya hindi na nakapagtatakang nakapagbenta sila ng mahigit sa 125 milyong record sa buong mundo. Naging halos anthem na ng napakaraming mga batang 90s ang napakarami nilang mga kanta tulad ng Enter Sandman, Nothing Else Matter, Sad But True, The Unforgiven, Master of Puppets at marami pang iba. Kaya hindi ka panipaniwalang ang pinakamataas lang nilang naabot sa Billboard 100 ay sa number 10 sa kanta nilang Until It Sleeps at number 16 sa Enter Sandman. Nagulat ka ba, idol, sa mga banda sa listahan natin? Siguradong oo, dahil sa sobrang tindi ng impluensya, kasikatan at dami ng mga nag-hit na kanta ng mga bandang nabanggit natin, hindi mo talaga aakalain na hindi sila nakatikim ng mag number 1 sa masasabi nating pinakamalaking music chart sa buong mundo. Nagawa man nilang maghari sa ibang music chart ng Billboard at mga music chart sa ibang bansa, ika nga mga idol ay wala nang mas tatamis pa kaysa sa Billboard 100. Pwede nating isipin na hindi naman yan kawalan at hindi makakaapekto sa kanilang pangalan at kasikatan. Pero kung ilalagay natin ang ating mga sarili sa kanilang kalagayan, sigurado akong gugustuhin mo ring maisulat sa inyong kasaysayan ang pagkakaroon ng number 1.